Sigurado nang hindi tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 election si Naga City Mayor Leni Robredo. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Marian, anong dahilan ng desisyong ito ni Mayor Robredo? Yes, Jiggy, gusto nga raw ni Mayor Leni Robredo na tumakbo ulit sa pagka-mayor ng Naga City. Kulang daw kasi yung 3 taon para maisakatuparan niya yung lahat ng plano at programa para sa lungsod. Gayunman, batid daw ni Robredo na may mga nananawagan na tumakbo siya ulit sa pagkapangulo. Pakinggan po natin itong pahayag ni Mayor Leni Robredo. Bukas daw talaga sa ideya, as in sa pangapudan sa lado nasyonal, na magpartisipar kagiraray sa presidential election. Day na, Ed. Okay. Sigurado na ako sa sarili ko na day na ako ma-national. Sa hiling ko, day ita matatapos na bus. Ako most probably masik pa ako ng second term. Aware man ako na may mga gustong magdalagan pa ako. Mm-hmm. Pero kuya, mas ako si Kaipuhan ni Moon Pornaga. Bako man akong solo na may kumbaga may kapas na mag-lead. Parayo na sa horizon ko na mabalik pa ako sa national. Jiggy, noong Pebrero, sinabi na rin ni Robredo na hindi niya pinag-iisipan yung pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Marami pa raw kasi siyang kailangang gawin bilang mayor ng Naga. Tugon niya ni Robredo dun sa maugong na balita noon na nililigawan siya ng Administrasyong Marcos para sa 2028. Jiggy. At Marian, may reaksyon na ba mga kaalyado ni Mayor Leni dito sa desisyon niyang ito? Jiggy, sinusubukan pa nga nating hingan ng reaksyon yung mga kilalang kaalyado ni Mayor Robredo dito nga sa Kamara, pero wala pa tayo nakukuhang sagot. Pero bago nga itong pahayag ni Mayor Leni, nakapanayam ng programang Long Conversation ng One News si dating Senator Antonio Trillanes. At ayon nga sa kanya, dapat maging decisive o sigurado itong si Mayor Leni sa kanyang mga desisyon kaugnay nga po sa pagtakbo sa 2028 para naman daw magkaroon ng pagkakataon ng oposisyon na palakasin pa ang iba pa nilang posibleng pambato tulad ni na Senators Risa Hontiveros at Bam Aquino. Pakinggan po natin itong bahagi ng panayam kay Trillanes. The thing with, let's say, with Leni, for example, I don't think she sees the danger of a Duterte presidency. And that's the reason why she's nonchalant about the whole thing. She's just focusing on her private or on her she's a mayor of a town. Yes. I guess she has to take care of that. Yeah. But if we're looking at the 2028 presidency as a wartime presidency, kailangan natin talaga yung tumitindig. Hindi pwede yung passive, yung ano ba ito? Hindi mo nga nakikita sa mga issues. No room for ambiguity. No room for ambiguity. At Marian, dun sa mga presidential survey ay kung meron na, ano ba nga standing ni Mayor Leni ngayon? Yes, Jiggy, base nga doon sa 2028 Presidential Preference Survey na inilahad ng Octo Research sa panayam ng One News, pumapangalawa nga si Mayor Robredo na nakakuha ng 21%, na nangunguna pa rin po si Vice President Sara Duterte na may 33%. At ayon nga kay Octo Research President Ranjit Rai, lumiliit na yung agwat sa pagitan ni na VP Sara at Mayor Robredo. Pumapangatlo naman sa Early Presidential Preference Survey, itong si Senator Raffy Tulfo, na sinundan po ni na Manila Mayor Isko Moreno at Senator Bam Aquino. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.